We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Wala akong hinawakan na babae. Tricycle driver na umano'y nang molestya ng kanyang pasahero, arestado. Suspect, nahulihan pa ng hinihinalang shabu. Amin nga ko, awanti mabati dito yan. Engkwentro sa pagitan ng militar at NPA, nagdulot ng pangamba sa mga residente sa Abra at Ilocos. Presyo ng semento, nagsimula ng tumaas kasabay ng pagtaas ng demand. At mga bangka, nagkarerahan sa pagdiriwang ng Balikutya Festival. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Arestado ang 24 anyos na tricycle driver matapos ireklamo ng pangmomolestya sa kanyang pasahero sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Kulungan ang bagsak ng 24 anyos na lalaki matapos siyang ereklamo ng pangmomolestya sa loob mismo ng ipinapasada niyang tricycle. 44 anyos na babae ang pasahero na sumakay mula Barangay Karanglaan, Dagupan City at pauwi sana sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan. Pero bigla umanong nag-iba ng ruta ang suspect at idinaan sa bypass road na walang gaanong tao. At dito umano minolestya ng suspect ang biktima. Siguro nagandahan dun sa pasahero niya. Yun, nagawa niyang haplusin yung pasahero. But luckily, nakatakbo naman yung nakahingi ng tulong. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at naaresto ang suspect. Nang kapkapan ng suspect, nakuhanan pa siya ng 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Itinanggi ng suspect ang paratang. Hindi rin daw siya lulong sa droga. Hindi po. Kung talagang hinawakan ko yun, makikita ko yung mukha ko tapos mukha ko. Wala namang to eh. Kahit saan kami pupunta. Oh. Hindi mo siya? Wala akong hinawakan na babae. Tumangging magbigay ng pahayag ang biktima. Inihahanda na ng pulisya ang mga kasong isasampa laban sa suspect. Inaalam din ng pulisya kung saan galing ang nakuhang illegal na droga sa kanya. Tiyakin mabuti na may mga kasama siya, na may kasama ka para at least hindi magte-take advantage yung driver natin. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Engkwentro sa pagitan ng militar at NPA nagdulot ng pangamba sa mga residente sa Abra at Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Navideohan ng ilang residente ang pagpapaputok ng air assets ng Philippine Air Force sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at CPP-NPA sa kabundukan na bahagi ng Pilar Abra at Santa Maria, Ilocos Sur kahapon. Ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, nakatanggap ng impormasyon ng mga sundalo na may namata ang mga miyembro ng NPA sa lugar. After ng 5 minutes na firefight, nagtakbuhan itong mga miyembro ng KLG North Abra. Then with the pursuit operation ay natuntun muli sila at around 5 p.m. na. Meron pong naging kasunod na palitan ng putok. Isang sundalo ang nagtamo ng sugat sa balikat na ginagamot na ngayon sa ospital. May 22 pamilya o 87 na individual na lumikas sa Sitio Paring ng Barangay Babalasiwan sa Santa Maria, Ilocos Sur ang nagsipag-uwian na kaninang magliliwanag. Paliwanag naman ng militar kaugnay sa video ng engkwentro. Isa raw itong mataas na kalibre ng Armalite at hindi missile gaya ng inakala ng mga residente. Meron po tayong mga precision na targets. Talagang yun ang target ng ating mga
air assets na nagamit. Ito na ang ikalimang encounter sa pagitan ng militar at ng makakaliwang grupo ayon sa Philippine Army. Sa tri-boundaries ng Kalinga, Apayao at Abra, naganap ang mga naunang engkwentro. Sa Pilar, Abra, nagpatupad ng class suspension ng alkalde ngayong araw bilang precautionary measures. Halos 100 pamilya naman ang inilikas dahil sa gulo. Nakikiusap ako sa kanila na huwag po munang bumalik sa mga bahay-bahay nila para sa safety po din nila. Hinihimok naman ng militar ang mga miyembro ng NPA na sumuko na at magbalik loob sa gobyerno. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng simento tumaas ng 3 piso per bag kasabay ng pagtaas din ng demand. Sundan yan sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, Construction Month ang buwan ng Abril, kaya asahan umano itong pagtaas sa demand nga ng mga materyales sa paggawa ng bahay at estruktura. Kaliwat kanan ng construction project ngayong mainit ang panahon, pero kasabay din nito ang pagtaas ng presyo ng semento. Sa tala ng Department of Trade and Industry, nasa 3 pesos per bag ang itinaas ng presyo ng semento. Due to ang ating mga nakitang reasons ng mga manufacturers sa pagtaas ng presyo, syempre yung ating mga inputs, production inputs natin, syempre sumasabay din dyan yung pagtaas ng presyo ng freight cost sa pagtaas ng gasolina. Sa ngayon, ito pa lang ang tumaas ang presyo sa mga construction supply. Pero binabantayan din ng tanggapan ng posibleng pagtaas pa ng presyo ng iba pang materyales na depende raw sa supply at demand, gaya ng bakal, pako at yero. Madalas nag-i-start ng January pero medyo lumalakas naman siya ng mga bandang April, ganyan, May. Diretso na siya hanggang sa pag-tag-ulan na, humihina na. Nakamonitor naman ang otoridad sa mga negosyanteng magsasamantala sa tinakdang suggested retail price. Pinayuhan din ng publiko na hanapin ang PS Mark at ICC sticker sa bibilhing materyales para masigurong hindi ito substandard. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, wala pa silang namomonitor ng mga negosyanteng nagpapatupad ng overpricing. Pero kung sakali man, hinihikayat nila mga customer na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang magreklamo o di kay mapagmulta ang mga mapang-abusong negosyante. Samantala, pagdating naman sa mga basic commodities o mga pagkain na panghanda, wala naman daw pagtaas sa presyo ng mga ito. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Mga paaralan sa Pangasinan, binabantayan ang posibleng pagtama ng pertussis sa mga mag-aaral. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Nakaalerto ang pamunuan ng mga paaralan sa Pangasinan sa posibleng pagtama ng pertussis sa mga learner. Kasunod ito ng ibinabang direktiba ng Department of Education na bantayan ang kalusugan ng mga mag-aaral. Sa Mangaldan National High School, pagpatak pa lang ng alas 7 ng umaga, nakabukas na ang kanilang school clinic. 2 nurse ang naka-duty para i-monitor ang mga learner. Meron tayong 2 clinic, isa sa senior high school at saka isa sa junior high school. Nakahanda naman po ang ating mga nurses. Simula noong Pebrero, 10 hanggang 15 estudyante kada araw ang nagpapakonsulta sa school clinic dahil sa ubo at sipon. May mga nakahandang gamot para sa mga estudyante. Pero kung kinakailangan, inirerekomenda ng school nurse na mag-isolate o magpahinga na munang estudyante sa kanilang bahay. Kapag inuubo po siya ng grabe, sinasuggest ko po na magpa-check up na po sa doktor. Kanya-kanyang pag-iingat ang mga estudyante para makaiwas sa pertussis at sa iba pang nakahawang sakit. Kabilang narito ang pagsusot ng face mask. Para iwas po makahawa sa mga yung may apo. Ma'am, para po yung kaligtasan lang naman. Ayon sa Health Authority, mahalagang vaccinated ang isang individual para makaiwas sa pertussis. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, bagamat bahagyang nabawasan ang mga lugar na nakakaranas ng heat index na nasa danger level, magpapatuloy pa rin ang maalinsangang panahon. Ridge ng high pressure area pa rin ang iiral at magdadala ng maaliwalas sa panahon sa bansa. Mas mababa rin ang tsansa ng ulan ngayon sa halos buong bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maliit ang posibilidad ng ulan sa Northern at Central Luzon pero maging alerto
sakaling magkaroon ng thunderstorms. Posibleng ulanin ang ilang pang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Simula kahapon, binuksan na sa two-way traffic ang Arellano Street sa Dagupan City. Ginawa itong one-way dahil sa road elevation at drainage construction. Pero ngayon, ang mga galing ng Bunuan area at De Venecia Highway Extension maaari nang pumasok sa Arellano Street. Bukas din ito sa trapiko sa mga sasakyang manggagaling sa AB Fernandez East Junction. Bagamat may mga bahagi pa ng kalsada ang kasalukuyang ginagawa. Isa sa mga nakatakda pang isaayos ang overpass sa harap ng isang universidad at shopping mall sa Arellano Street. Samantala, ilang paaralan sa Ilocos Norte nagkansela ng klase matapos magbaba ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasunod ng malakas na lindol sa Taiwan. Yan ang tinutukan live ni Gab De Luna. Gab? Chris, itinaas ang tsunami warning kaninang umaga sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Taiwan. Malakas na lindol ang gumising sa Taiwan kaninang umaga. Ilang gusali sa Hualien ang tumagilid at bumagsak. Kita ang laki ng pinsala sa mga kabahayan at establishmento. Ramdam din ang pagyanig sa capital city ng Taipei. Ayon sa Taiwan Central Weather Administration, magnitude 7.2 ang lindol na may lalim na 15.5 kilometers at naitala ang epicenter sa Hualien. Sa Pilipinas, agad lumikas sa pinakamalapit na evacuation center ang ilang residente, malapit sa baybayin ng Pagudpud, Ilocos Norte. Matapos itaas ang tsunami warning ng PHIVOLCS base sa magnitude 7.5 sa kanilang monitoring. Ang mga mangingisda sa coastal areas, inilipat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Ipinagbawal din ang pagpalaot at nagkansela ng pasok ang ilang paaralan bilang pag-iingat. Pasado alas 10:30 naman ng umaga nang bawiin ng PHIVOLCS ang warning. May preemptive evacuation, ma'am. Sa may Pagudpud, pero na-cancel na nga. Sa Claveria, Cagayan, kanselado rin ang pasok sa ilang paaralan. Wala naman daw lumikas ng mga residente. Ngunit hindi pa rin binababa ang abiso sa pagbabawal ng pagpapalaot. Pumunta po yung kapitan kanina dito para pa-evacuate na lang. Nagligpit naman po kami dito. Pero nag-cancel naman po kaya hindi na lang po kami umalis. Basta yung mga mangingisda, not to venture muna, ma'am. Lalo na yung mga small crops, dapat hindi po muna sila mangingisda ngayon, ma'am. Kasi baka may mga aftershocks. Tumutok din ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa sitwasyon ng mga coastal areas sa Aparri, Cagayan. Pinauwi ng mga mag-aaral matapos magbaba ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasunod ng nangyaring malakas na lindol sa Taiwan. Kalmado naman ang dagat sa baybayin ng Cagayan sa ngayon. Sa ngayon, Chris, bagaman kanselado na ang tsunami warning at nakauwi na rin yung mga nagsilikas nga kaninang umaga, ay patuloy pa rin ang monitoring ng Office of Civil Defense, PDRRMO at LGU sa mga coastal area. Paalala naman sa mga mangingisda at mga nakatira sa coastal area nga na patuloy na maging alerto. Inaasahan naman na magbabalik eskwela yung mga mag-aaral bukas matapos kanselahin kaninang umaga ang kanilang pasok bunsod ng tsunami warning. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna. Ilang insidente ng nakawan ang inimbestigahan ngayon ng Calasiao Police. Pinakabago ang naitalang pagnanakaw sa isang automotive shop sa Barangay Quezban. Isang 31 anyos na babae ang naaktuhan sa pagnanakaw. Tinangay niya ang isang gamit sa automotive na nagkakahalaga raw ng 40,000 pesos. Sa follow-up operation ng PNP, naaresto ang suspect na sangkot na rin pala sa mga serye ng nakawan. Tumanggi nang humarap sa kamera ang may-ari ng auto shop, pero tuloy daw ang pagsasampa niya ng kaso laban sa suspect na may kapansanan daw sa pandinig at pagsasalita. Aminado naman siya na kinuha niya. Parang ilang beses na rin na ginagawa diyan sa lugar nila yun. Sangkot na siya. Sa kaugnay na balita, takot at pangamba ang naramdaman ng ilang Pinoy na nasa Taiwan
Matapos nga ang magnitude 7.2 na lindol kaninang umaga, kwento ni Catherine Tai na tubong San Manuel Isabela at nasa Hualien City na epicenter mismo ng lindol, nag-eehersisyo siya sa rooftop ng tinutuluyang gusali nang biglang yumanig. Sa lakas ng lindol ng mistulang binagyo ang tinutuluyan niyang gusali. Nagkalat ang mga gamit, pati na ang paninda sa maliit nilang Filipino store at restaurant. Maya't maya rin ang naramdamang aftershocks. Opo, sobrang nakakatakot. Grabe, mga paninda ko dito, lahat, nagbagsakan. Mga paninda, tapos yung namin, sa yung ceiling, din, bumagsak. Dahil naman sa sobrang init ng panahon, nangamatay ang ilang tanim na okra sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Walang naisalba sa mga tanim na okra ni Jonathan mula sa Barangay Usyam, Mangaldan, Pangasinan. Nangamatay raw ang kanyang mga tanim dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. May nabuhay man pero maliliit at hindi rin mapakinabangan ang bunga nito. Hirap siya kasi na insekto, tapos sa sobrang init, talagang hindi namin mapalaki ng maganda. Bukod sa mga taniman ng okra sa Barangay Usyam, apektado rin ang iba pang taniman ng okra sa ilan pang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, base sa monitoring ng Municipal Agriculture Office. Dahil dito, walang naaning okra sa bayan bago ang Semana Santa. Itong sobrang init, iba talaga ang epekto kasi yung paulan-ulan. Ilang araw nang walang bentang okra sa Mangaldan Public Market. Bukod sa walang mabiling okra sa mga taniman sa bayan, wala na rin daw mabiling okra sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, Pangasinan. Kasi po nagtatanim yung mga farmers, kaso kasi namamatay din po. Gawa ng kulang sa patubig at saka sobrang sa init po. Kung magtutuloy-tuloy ang matinding init ng panahon, posibleng matagalan pa raw bago muling makapagtanim ng okra ang mga magsasaka. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa oras ng pangailangan, sa usapin ng kalusugan, PhilHealth ang una nating nagiging takbuhan. Ngayon, mas pinalawig pa raw ang PhilHealth Services o insurance sa mga miyembro nito. Kaugnay niyan, makasama natin ang head ng Accreditation and Quality Assurance Section ng PhilHealth Region 1 na si Dr. Marlene Saliba. Dr. Marlene, magandang hapon po sa inyo. At bilang paunang tanong, ano po itong pinalawig pa na coverage ng PhilHealth pagdating po dun sa konsulta package? Ang pinalawig po na konsulta package ng PhilHealth, ngayon po, ang konsulta po kasi, history po niyan is since 2000, meron na po tayong outpatient package. Hanggang sa nag-evolve ito nang nagkaroon ng universal healthcare, yung UHC law. Ito naman, ang programa ng UHC law kasi, a comprehensive outpatient benefit package. So itong konsulta ngayon, ito po yung parang transition phase para sa komprehensibong konsulta package or outpatient package. Lahat na po tayong miyembro ng PhilHealth at saka mga kwalipikadong dependents ay pwede nang mag-avail dito sa mga accredited consulta providers. Gaano ka-importante po nabanggit nyo? For example, yung infirmary or clinic ng isang institution like PNP ay accredited ng konsulta package. Kumbaga, ano ang benepisyo ng mga miyembro? Dati po kasi, di ba, pupunta ka lang sa mga clinics, ganon, or sa hospital para magpa-check up with payment pa, di ba? So ito, kung pumunta ka sa isang accredited consulta provider, meron ka na pong ma-avail na package for check-up. Libreng check-up. Parang ganon. Kasi may mga may mga certain laboratory tests, mga diagnostics, as well as medicines na pwedeng ma-avail ng patient. Dito po sa Region 1, meron ba tayong data with regards to how many are the members ng PhilHealth? Yes. More or less, we have 5 million plus na both members and dependents, qualified dependents, as member registered po. Just to give an update, ngayon po ba magkano ba ang basic membership payment for PhilHealth and meron ba tayong rate adjustment? Yes, last year is 4%, ngayon po 5% na po. So may 1% adjustment po for this year.
para sa contribution sa PhilHealth. So magkano po yun? Ang minimum po is 500 sa ngayon Okay. for the self-employed or IPP. Sa mga employed po, hati po yung empleyado at saka yung kanyang employer. So 250 for the employee and 250 for the employer. Dr. Marlene, panghuli na lamang po mensahe siguro sa mga PhilHealth members natin and of course yung gusto pa nating ma-reach na target members. Yes, marami pong mga programang nailatag ang PhilHealth ngayon, like increase po ng mga packages. Yung all case rates ngayon po, 30% po increase ng mga rates po. Na, like yung ngayon din, another is yung high risk pneumonia. From 32,000, ngayon po 90,100 ang package po ngayon. Tapos yung ischemic stroke, dati po 28,000, ngayon po 76,000. Tapos po yung hemorrhagic stroke, 38,000, ngayon po 80,000. And yung dialysis po, ngayon po na-increase na po into 156 sessions. Unlike noon, 40 sessions lang. Ngayon, 156 sessions, so amounting to 405,600 po ang amount na pwedeng i-avail ng isang nagda-dialysis. Dr. Marlene Soliva, ang head ng Accreditation and Quality Assurance Section ng PhilHealth Region 1. Maraming salamat po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Letran Lady Knights, Perpetua Lady Altas, LPU Lady Pirates at JRU Lady Bombers handa na para sa Women's Volleyball Tournament. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Sabik nang bumalik sa court ang mga miyembro ng Perpetual Lady Altas. Nabitin kasi ang kanilang kampanya noong season 98 nang ma-eliminate sila sa semifinals. Kaya naman gustong-gusto nilang makabalik sa Final Four at tumuloy-tuloy na hanggang finals. Yung preparation siyempre is training. Then yung mga kulang namin nung last season, medyo nag-focus kami doon. Bagong season, bagong coach naman para sa Letran Lady Knights. Pero bigating coach naman, si Coach O. Oliver Almandro ay tanyag na coach sa collegiate at professional leagues. Pero maraming di nakakaalam na player siya ng Letran Men's Volleyball Team noong dekada 90. So we want our players not to be extrinsically motivated. We want them to make their own hugot ba? Motivation in themselves. And for the love of the school and for the love of their family. No more, no less. Ang season 98 finalist naman ang LPU Lady Pirates, puspusan ng paghahanda para sa darating na season 99. Maganda yung naging off-season namin, yung preparation namin for this incoming NCAA. Kasi marami kaming leagues na nasalihan, maraming mga competition na dumating. Chemistry rin ang tinatrabaho ng JRU Lady Bombers papasok sa season 99. Pero makakamit daw nila ito, daanin lang sa tiyaga. May mga sophomores and juniors, so medyo iba-iba siya yung composition. Ilang tulog na lang, bakbakan na sa volleyball court. Abangan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa darating na linggo, April 7, live sa GTV, alas 12 ng tanghali. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kahit tirik ang araw, hindi ininda ng mga turista na masubukan ang 4x4 ride at sandboarding activity sa pamosong Sand Dunes sa Paway, Ilocos Norte. Wala pang adjustment sa 6 a.m. to 6 p.m. schedule ng operasyon ng mga 4x4 trucks. Pero hinihikayat ang mga turista na magsuot ng pananggalang sa init tulad ng jacket at sombrero. Binili din na magdala ng inuming tubig para i-hydrate ang sarili. Hindi naman pinahintulutang sumakay sa 4x4 adventure trucks ang mga may alta presyon at sakit sa puso. Sumailalim naman daw sa first aid training ang mga empleyado upang magsilbing medic kung kinakailangan. Mga bangka nagkarirahan sa pagdiriwang ng Balikutya Festival ng Santa Maria, Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. 3
Tatlong bangka ang naglaban-laban sa kampyonato sa naganap na bangkaton ng Santa Maria, Ilocos Sur. Santa Maria po. Wagi ang mga mangingisda mula sa Barangay Lingsat ng Santa Maria. Si Alan 3 dekada na raw nakikibahagi sa mga bangkarera sa iba't ibang panig ng bansa. Nasyat mo dahil nga naramid na pa ayam tapno at naramid mo nga kuti ayam ni bilogan nga mga alap. To empower yung ating mga fishermen at may promote na rin itong kagandahan ng ating coastal communities. Ang bangkaton ay bahagi ng Agricultural and Fishery Day ng Balikutya Festival ng Santa Maria. Ang Balikutya ang siyang one town one product ng bayan. Pangunahing sangkap sa paggawa nito ang katas ng sugarcane o tubo. Ang ibang byproducts ng tubo ay sukang Iloco o basi at muscovado na mabibili rin sa bayan. Sumaya mo't basit ma'am, di nalpas ti pandemic. Madumat ti agatang nga kita turista. Ay, dagiti gamin balikot siya ma'am ko. Natural ko na doon, tawan tila ko na. Asawa ng Diyos, madami po ang nagre-research dito, madaming nag-o-observe. Mga multi-companies po yung nag-o-observe na ngayon at gagawin po nila itong alternative source of sugar. Bahagi ng assistance ng LGU ang pamimigay ng pataba at ibang pangailangan sa bukid at promosyon ng produkto. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. 24 oras anchor Mel Tiangco muling pumirma ng kontrata sa GMA Network. Narito ang report. Sa loob ng halos 3 dekada, isa ang kanyang pangalan at boses sa mga narinig ng mga manunood at sa paghatid ng balita Luzon, Visayas at Mindanao. at kwento ng mga Pilipino. Pagpakailanman. Mula sa saksi, front page ulat ni Mel Tiangco, hanggang sa maging isa sa kauna-unahang anchor ng nangungunang news program ng bansa, ang 24 Oras. Ito ang 24 oras. At ngayong 2024, muling pumirma ng kontrata ang Kapuso News Pillar na si Mel Tiangco bilang anchor ng 24 Oras. Official Miss Mel Tiangco is still a loyal Kapuso. Pinangunahan niyan ni na GMA Chairman Attorney Felipe Algozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here, in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. We are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Tiangco as a Kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. Sinabi nga ng aming chairman, you're the face of the Kapuso Foundation and no one can change that. You are inspiration not only for those on cam but behind cam. Again, Tita Mel, thank you, and we are so proud to have you continue as our anchor for 24 Oras. Hindi nakalimutan ni Mel na pasalamatan ang 2 dekada ng tumututok gabi-gabi sa manunood ng 24 Oras at ang pagiging bahagi ng bagong yugto ng GMA Integrated News. Mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa 24 Oras. At patuloy po namin gagampanan ang aming tungkulin para sa inyong lahat. Saan man lugar kayo, nasaan sa buong mundo, kayo'y makakaasa. At inyong mapagkakatiwalaan talaga ang 24 Oras.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.